Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Karding. Taong 1987, Katbalogan, Samar. Nang mga panong ito nasa edad 18 si Karding, palagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang tatay na huwag magpapagabi tuwing uuwi ng tahanan. Isang sikat driver sa lungsod si Karding. Kumakayod siya umaga hanggang hapon upang may pangtustos sa araw-araw na pangangailangan. Ulila na sa ina si Karding at tanging tatay niya na lang ang nakakasama sa bahay. Ang mga kapatid niya ay kapwa may pamilya na ito at bumukod na ng tahanan. Siya lang ang inaasahan ng kanyang tatay, gawa ng hindi na nito kaya pang magtrabaho. Nagkaroon ito ng malalang sakit na rayuma at halos hindi na makatayo. Anak, napapadalas na ata ang pag-uwi mo ng gabi. Nag-aalala ko sa'yo, anak, ha? May kumakalat pa namang mga bandido at maliban pa dyan, alam mo namang maraming aswang sa lugar. Baka maaktuhan ka, anak ko. Naku, wag naman sana. Wika ni Tatay Romulo. Pasensya na po tay kung pinag-aalala ko po kayo ah. Hayaan niyo po tay, bukas sa bukas din uuwi na po ako ng maaga. Gusto ko lang po kasing magkaroon ng dagdag kita para kahit papano meron tayong pambili ng iba niyo pang gamot eh. Tugon ni Karding sa kanyang ama. Lingid sa kaalaman ng tatay nito na alam na ni Karding ang nangyayari pagsapit ng dilim. Gabi-gabi din siyang binabagat ng aswang, ngunit hindi natitinag ang binata dahil meron siyang punyal na naipamana ng lolo. Isang uri ng punyal at hindi ito pangkaraniwan. Magkabila ang talim na isang dangkalang haba at kahoy ang hawakan na may nakaukit na mga kataga. Ayon sa kanyang lolo, sandata daw ito mula pa nung unang panahon. Mahahalata naman sa itsura ng punyal. Lumaman kung titignan, ngunit ang ipinagtataka niya ay kung bakit umiinit ang hawakan nito sa tuwing nakakaramdam siya ng banta sa paligid. Nag-iiba din ang kanyang paningin. Naanimoy nakakakita siya ng mga pangitain. At ang pinaka nakakakilabot, kung ano ang nakikita niyang pangitain, ito ang magaganap ilang sandali lang ang lilipas. Nalalaman ni Karding ang hinaharap sa oras na uminit ang punyal. Kaya naman palagi siyang nakahanda at hindi natatakot sa kadiliman. Kasalukuyan noong nasa gilid ng simbahan si Karding, nakaparada ang sikad at nag-aantay ng pasahero. Sa mga sandaling ito ay hapon na, nagbabaka sakaling madagdagan ang kaunting kita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakita siyang isang lalaki na palabas ng simbahan. Batid ng binata na naghahanap ito ng masasakyan. Desente ang kasuotan at nakatitig sa kanya. Dali-daling pinadyak ni Karding ang sikat nang biglang uminit ang kanyang punyal na nakasuksok sa bewang. Sobrang init nito at hindi natiis ni Karding kaya huminto siya at sumimple ng kaway sa lalaki. Sir, sandali lang po, papunta na po ako dyan. Wika ni Karding. Nilipat niya ang punyal sa bubong ng sikat, ngunit bigla na lang siyang napapitlag. Nagbago ang kanyang paningin at nakakita siya ng patay. Nakataob, lasog-lasog ang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil siya mismo ang nakikita niya. Kasama nito ang isang nilalang na napakapangit ng itsura at ang suot na damit nito kapareho ng kanyang pasahero. Napamura si Karding ng mga sandaling iyon. Kaagad na pumasok sa isip niya na ang tao ay banta para sa kanyang buhay. Sinubok ng pagkakataon si Karding. Nagkaroon siya ng malakas na kuryosidad tungkol sa lalaking ito. Kaya naman sa halip na matakot, gusto niyang malaman ang lihim na bumabalot sa tao. Sir, magandang hapon po. Saan po kayo magpapatid?
Tanong ni Karding. Dito lang sa bandang unahan, Dong. Doon sa may tulay. Dumiretso ka lang at sasabihin ko na lang sa'yo kapag bababa na ako. Tugon ng lalaki. Napakunot naman ang mukha ni Karding dahil nakayuko ito habang nagsasalita. Hindi niya naman pinagtuunan ng pansin. Kaagad niyang pinadyak ang sikad matapos maisakay ang lalaki. Tinignan niya ang pwesto ng punyal at sumasaglit din siya ng tingin sa lalaki. Nakayuko pa rin ito at hindi man lang tumitingin sa daanan. Ilang sandali pa, tuluyan ang lumukob ang kadiliman. Nakarating sila sa isang lugar at may kalayuan na ito mula sa tulay, subalit hindi pa rin kumikibo ang lalaki. Hanggang sa biglang inangat nito ang kanyang kamay at sinitsitan si Karding. Nagturo ng isang eskinita na napakadilim at wala man lang kabahay-bahay. Medyo kinakabahan na si Karding sa mga sandaling ito. At pagliko niya, dito na nagsalita yung lalaki. Idiretso mo pa ng kaunti, Dong. Antayin mo ko sa dulo dahil naroon yung bahay ko. Kukuha lang ako ng pamasahe. Wika nito. Marahang kinuha ni Karding ang punyal at nilagay ito sa kanyang bewang. Pagkahinto niya, biglang umalog ng malakas ang sikat. Paglingon niya sa lalaki ay wala na ito sa loob. Napamura sa sarili si Karding kasabay ng pagbunot ng punyal. Bumaba siya sa sikat. Pinagmasdan ang buong paligid. Madilim na at napakasukal. Tanging nagtataas ang talahib ang nakikita niya at sa unahan nito ay makapal na maisan. Nakaamoy ng malansang baho si Karding. Batid niyang ang pasahero ay isang aswang. Ngunit ang ipinagtataka niya kung bakit ito galing sa simbahan. Ilang sandali pa, nabagot si Karding kaya naisipan niyang umalis na sa lugar. Maniwala man kayo o hindi, akmang sasakay na si Karding nang biglang may humila sa kanya. Kinaladkad siya patungo sa masukal na talahiban habang nagpupumiglas. Inangat niya ang kanyang tingin, ngunit hindi niya maaninag ang mukha ng humihila sa kanya. Hanggang sa bigla itong huminto at dinakma ang dibdib ni Karding. Itinulak siya sa isang puno ng nyug. Dito niya nakita ang buong itsura ng nilalang. Buhaghag ang buhok. Nanlilisik ang mga mata. Kitang-kita ni Karding ang napakatulis na ngipin habang tumutulo ang laway. Iyawa ka, kampo ng dilim. Talagang nagagawa mo pang magsimba, no? Wika ni Karding. Nilapag niya ang punyal at hinubad ang damit. Binalot niya ito sa kabilang kamay upang maging pananggalang. Matapos nun, marahan siyang tumayo at hindi niya inalis ang tingin sa elemento. Bumibuelo ito ng pagsunggab sa kanya. Ngunit pinanghaharang ni Karding ang punyal kaya't natitigilan ang aswang. Sige, sumugod ka. Papatayin mo ko o kakainin mo. Pero bago mangyari yon, magkakasabukan muna tayong yawa ka. Wika ni Karding. Nagpaikot-ikot sila sa damuhan at nag-aantay kung sino ang unang susunggab. Hanggang sa isang iglap ay bigla na lang sumunggab ang aswang. Hinarang ni Karding ang kanyang kamay kung saan nakatali ang damit upang doon kumagat ang elemento. Sasaksakin niya sana ito ng punyal, ngunit natumba siya sa lupa. Masikip ang kanilang pwesto kaya't nahirapang gumalaw si Karding. Hanggang sa buong puwersa siyang gumulong at kaagad na dinaganan ang aswang. Hinawakan niya ang buhok nito at paulit-ulit na sinaksak. Kitang-kita niya kung paanong tumirik ang mga mata nito hanggang sa tuluyan ng binawian ng buhay. Hindi pa nakontento si Karding. Pinugutan niya ito ng ulo, dahilan para maligo ang aswang sa sariling dugo. Matapos nun, kaagad na siyang lumisan sa lugar. Laking pasasalamat ni Karding sa kanyang punyal
Dahil sa pangitaing naibigay nito sa kanya, nagawa niyang paghandaan ang plano ng aswang at nagawa niya itong patayin gamit mismo ng punyal. Kinabukasan ay kaagad na umugong ang balita na may natagpo ang bangkay ng aswang. Matagal nang kinakatakutan ang elemento sa kanilang lugar. Mabuti na lang at meron nang pumatay sa salot na aswang. Ngunit hindi nila alam kung sinong pumatay dito. Nanatili namang tahimik si Karding sa likod ng mga kaganapan. Hindi niya din ibinahagi ang naganap sa kanyang tatay dahil siguradong mag-aalala ito para sa kanya. Magmula ng araw na yun, mas lalo pang nagkaroon ng tiwala si Karding sa kanyang sarili at gamit na punyal. Sa tuwing nakakaramdam at nakakakita ng masamang pangitain, kahit kailan ay hindi niya ito inatrasan. Ito ang kwento ng punyal ni Karding, ang mamamatay ng aswang.